Hello guys, good afternoon. So ito na yung ating ni-repair. Ayan, so Gigabyte. So DIY by customer ang naging issue. Ayan, DIY palit ng thermal pad. Pero same pa rin, nagka-crash siya sa games, sa Valorant. 2 games, ganyan. Tapos high temperature. So ito na siya guys, running na siya ng stress test. As you can see, so ito yung kanyang EPS, ayan, 1/3. Graphics card, saka memory. So EPS nya napakataas. Ayan, mapansin nyo. Ayan. Tapos yung temperature nya mababa lang siya guys. Nakikita mo is 65 degrees Celsius lang yung GPU temperature to 70 degrees Celsius. Napakababa lang po niyan. So naka-extreme stress test po tayo. Na pinakasagad po yan na mataas yung ating ginamit na extreme stress test. Yan, tapos 8 times ano siya, yung kanyang yan siya, yung result kita natin, ayan siya, ayan ang result niya. Taas ng EPS nya, at ano lang to, 8GB lang, so can see, ayan siya, may backplate, so white siya na Gigabyte. Yan. Ito ang ating specification. Okay, so this is a Gigabyte RTX 3060 Ti. DDR6 po siya, Samsung ang memory, 8GB, 256-bit. Ayan, as you can see. Ayan, ang issue nito guys, DIY by customer. So ito, pakita ko sa inyo mga sira. Ayan, so ito yung ano, nasira niya. May display naman siya guys, pero nagka-crash. Nag-overheat yung GPU chip niya. Kaya yung isang IC niya, na-damage. Medyo mataas yung temperature niya but sa sensing natin via thermal camera. Ayan. Ayan. So ito yung isa nasira. Ayan, masyadong, pag nag-iinit siya, nagka-crash siya, nawawala yung display. So via thermal camera natin, nakikita natin, sinesense ko siya, tinitingnan ko. So ito yung isang part na umiinit. Kasi mali po yung ginamit na thermal pad niya. Masyadong mataas yung thermal pad. Kasi this is 1mm, so ang dapat kalahati lang. Ibig sabihin 0.5mm yung gagamitin. Ayan, taas. So buti hindi nasira yung kanyang memory. Ayan, upon checking, ayan nga, buti may thermal camera tayo. Talagang nag-invest tayo para sa thermal camera para masense natin, maka-help sa pagre-repair. Ayan, so nadali pa rin natin. Ito yung issue nya, pakita natin yung chat ng may-ari. Ayan, so ito yung issue nya guys. Ayan, according sa chinat ng may-ari. Ayan siya, nagka-crash. Under testing pa rin siya guys, pero hindi na siya nagka-crash. Kasi na-try ko siya, na-testing ko na siya, hindi siya nag-crash. Kanina kasi nagka-crash siya. Yun nga. Then yun nga na ano ko, binalik ko dito, pan-repairing ulit. Nakita ko yung isang IC via thermal camera, nag-overheat siya kapag nag-high loads. Ang naging issue kasi, yun nga, masyadong hindi nakadikit yung kanyang heatsink sa GPU chip. Kaya nag-ano siya sa high loads, nagka-crash. Ayan. So buti hindi siya natuluyan at nasira, hindi rin natuluyan yung memory. Ayan. So far okay na po yan. From Batangas to, Santo Tomas, Batangas. So ito yung current lineup natin. This is 38 person and 48 pieces. Kasi marami yung iba. Ayan. So via JNT siya. Ayan. From Batangas, Santo Tomas, Batangas. Okay. So dumating siya. Ayan. Dumating siya noong August 10. So na-repair natin is August 2 na. August 2. September 2 na siya na-repair. Ayan. Kasi mahaba yung pila natin. Ayan. So far, so good na po. So send natin itong video sa may-ari na working na kanyang unit. So ite-testing ko pa rin yan bago i-ship out. Sa Lunes pa kasi yan, ship naman ito. Okay, so hanggang dito na lang ating updates and video repair. So thank you for watching. See you on the next video. Bye!